Tara guys, punta tayo ng King Khalid Street dito sa Alcobar. May kukunin tayo. And also, let's continue yung topic natin about sa pagdating na namin dito sa Saudi Arabia. Tara guys. Ito yung kukunin natin guys, dun sa King Khalid Street. Yun na nga guys, no? Nasabi ko sa inyo na nung pag grocery namin nung amo ko is siya muna yung nagmaneho. Kasi siyempre wala pa siyang tiwala sa atin. Bali, kailan ba tayo magmamaneho? Magmamaneho tayo guys pag pumayag na yung amo natin. Kasi siyempre yun yung trabaho natin dito is ipagmaneho sila. Bali, nagkaroon na nga ng tiwala yung amo ko sa akin guys. So ipinagmaneho ko siya guys dun sa malapit lang sa Danube. Yun yung first location namin. Pero bago natin ituloy ito guys, ano ba yung gamit ko habang nagmamaneho na lisensya? Siyempre kailangan natin license. Yung license na gamit ko guys is yung International Driver's License na kinuha ko doon sa Pilipinas through online. Yun yung ginamit ko na license dito guys. So habang wala pa akong lisensya, yun muna yung gamit ko. At saka dito guys, pagkasama mo yung amo mo, wala kang magiging problema. As long as makita pa nung mga pulis yung amo mo na nasa tabi mo or nasa likod, yung madam, hindi ka nila paparahin kasi alam nila na. Pero kung mag-isa ka lang dito, may chance na parahin ka nila. So ayun guys, bali nagmaneho na nga tayo doon sa Danube. Yun yung supermarket, Danube supermarket. At hindi lang basta-basta supermarket, meron din siyang department store doon sa taas. Maga hindi siya malawak masyado na store. Tama-tama lang. Bilisan natin kasi green light guys, para hindi na tayo makapaghintay. So ayun na nga guys, no? Nagmaneho na tayo. Yun yung first guys na napuntahan natin na tayo ang nagmaneho. So ano yung next? Ang next is dun sa Cornish Road. Punta kami ng Cornish Road guys. Dun sa Cornish Road guys, linibot namin yung Cornish. Kasi every time na bakante yung amo ko guys is, ang ginagawa niya sa akin is sinasamahan niya ako para maglibot-libot. Then after that, nung time na papunta naman siya sa opisina niya sa Dammam, is ako na naman yung nagmaneho. So sinubukan naman tayo ng amo natin kung paano ba tayo magmaneho. Yan yung gagawin ng amo natin sa atin guys. Obserbahan niya kung paano ba tayo nagmamaneho ng sasakyan. Okay lang ba yung pagmamaneho natin? Siyempre, pamilya niya yung ipagmamaneho natin. So, kailangan niyang i-secure. Yun guys, so sa Dammam naman kami. Ang ginawa naman ng amo ko guys is itinuro niya sa akin yung mga speed limit sign. Kasi para daw maging
alerto ako, tapos mabantayan ko palagi kung sa anong speed limit na kami. So sa Dammam guys, simula dito sa Alcobar, 80 yung pinaka minimum na speed limit. Bali kapag doon ka na sa National Highway, pwede na yung 110. Kasi may karatula din guys, itinuro niya yun sa akin. At sobrang dami ng camera dito guys. So kailangan talaga natin mag-ingat, lalong lalo na sa mga first timer. Yung mga dating driver dyan dito sa Saudi Arabia, alam nila yan. Yun, so nag-practice na tayo magmaneho. So ilan buwan ko ba nakuha yung license ko guys pagdating ko dito sa Saudi. Alhamdulillah guys, nakuha natin siya ng after 3 months. After 3 months may lisensya na tayo. At saka meron na ring ikama. Kasi maganda yung amo ko guys, kasi maasikaso siya sa tao niya. Dapat ganyan din yung mga amo nyo. Kasi kailangan talaga yung ikama guys, tsaka license. Yan yung kailangan natin pag andito na tayo. Yung ikama natin, tsaka lisensya, kasi driver tayo. Dumaan muna tayo dito sa Al Jabar Laundry guys. Ito lang yung gagawin nyo guys, kasi yung amo ko kada Friday mayroon akong ihatid na laundry. Yung laundry niya every Sunday naman kukunin ko dito sa Al Jabar Laundry. Kunin ko muna guys, and then ituloy natin yung storya natin. A few moments later. Assalamualaikum guys. Yun na nga guys, nakuha na natin yung tob ni Boss Amo. Tsaka kalimutan ko palang sabihin sa inyo guys na pati yung abaya ni Madam. So dito lang ito nilalagay sa harap. Dito ko nilalagay guys. Iurong muna natin ito mga po. Yun, nakuha na natin yung laundry. Ang sunod naman is itong binili ni Boss. Tara guys, kita ko sa inyo mamaya. Bali, ang pagiging family driver guys is kailangan flexible tayo. Kasi hindi natin alam yung mga utos nila sa atin. So kailangan nating maging flexible sa kahit anong oras na tatawag sila, may utos sila, may papabili sila. Kailangan always tayong prepared. Lalong lalo na sa mga first timer dyan na nagbabalak, may kontrata na, may plano palang pumunta dito. Yun yung expect nyo guys na madadatnan nyo. Lagi tayong maging prepared. Kasi as long as meron pa silang iutos sa'yo, kailangan aktibo tayo palagi para hindi sila ma-disappoint. Kasi yun yung trabaho natin. Ayun, mayroong aksidente dito. Hindi ko mapakita sa inyo guys kasi ito sobrang delikado ng paggamit ng cellphone dito. Sobrang laki ng penalty guys. Ito yung ingatan natin. Kailangan yung cellphone natin is huwag nating gamitin habang nagmamaneho kahit saan naman guys eh. Pero ang kaibahan lang dito sa Saudi, napakasakit sa bulsa.
ng penalty dito. Bali sa kuan naman guys, baka may magtanong sa inyo dyan kung required pa talaga yung international driver's license. Yung international driver's license guys is nagdedepende. Depende yun sa amo natin. At saka depende rin sa requirements ng agency. So kung hindi kayo ipa-required, huwag na lang kayong kukuha. Kasi yung sa akin guys, alhamdulillah, kasi ang nagbayad nun is ang amo ko. Siya yung nagbayad ng international driver's license ko na more than 3,000 yung bayad. Actually yung pinadala niya noon sa akin guys is 5,000. Alhamdulillah kasi mabait yung amo natin. Yung 5,000 guys, may sobra yun na 1,000 plus. So tinanong ko siya, sabi ko sa kay boss amo, sir, sobra yung pera. Ayun. So nag-reply siya kasi guys, ito pa yung ibang mapapayo ko sa inyo guys. Pag may kontrata na kayo, ang gawin nyo is sikapin nyo na mag-contact yung amo nyo. Dapat may communication kayo guys. I-chat nyo siya. Yung sa amin through Messenger. Akalain nyo guys no, hindi gumagamit ng Facebook yung amo ko tsaka Messenger. Pero nung time na kailangan namin ng communication, siya na yung gumawa ng paraan. Kahit hindi niya ginagamit yung Facebook at saka Messenger, gumawa siya guys. Doon yung communication namin ng amo ko na lalaki. Mag-park muna tayo kasi dumating na tayo dito sa location natin. Doon namin first na meet si boss amo sa Messenger niya. Every time na bakante yung amo namin, tinatawagan niya kami. Ina-update niya yung mga requirements na nakuha na namin. Dito pala tayo pumunta sa Al Nasir Company. Kukunin ko muna guys kasi mayroon pa tayong ibang pupuntahan. Yan yung store guys, Al Nasir Company. Mga lightning yan siya guys. Siyempre sarado muna natin yung sasakyan natin. Sige guys, kunin ko muna guys. Masalam. A few moments later. Yan guys, ito na pala yung kinuha natin dito sa Al Nasir. Puro mga lights guys. Yan. Let's proceed to another location na naman guys. Tapos na naman natin yung mga lights kunin. Una is yung laundry, and then ngayon naman is yung light. So alhamdulillah, at pupunta naman tayo dun sa last na location natin. May bibilin pa tayo guys.
Nandito na tayo sa last location natin guys. Yun. Bali, nung may tiwala na yung amo ko sa akin guys, is pinagkatiwala na rin niya yung susi ng sasakyan. Kasi dati guys, after ko magmaneho sa test drive namin is kailangan isauli ko yung susi. Nung nagkaroon na siya ng tiwala sa akin, ay sinabihan na niya ako na keep it. So i-keep ko daw yung susi. Bali ayun guys, may tiwala na yung amo ko sa akin. Kaya nagsimula na yung trabaho ko as family driver. Kahit wala pa akong lisensya. Kasi meron tayong international driver's license. So yun muna. Habang pinoproseso yung driver's license ko dito is yun yung gamit ko guys. Yun na nga guys. Nag-start na nga ako mag-apply ng driver's license. Yun, nag-apply ako guys. Pero ang nag-apply sa akin ng driver's license is yung amo ko through online. Kasi Arabic kasi guys eh. So hindi natin alam yung proseso. So pag yung amo mo, tutulungan ka talaga niya para makakuha ka ng driver's license. At siya rin yung magbabayad. Bali yung driver's license ko guys, ang validity niya is 5 years. Yun lang muna guys. Bilhin ko muna yung ibang utos ni Boss Amo. A few moments later. Ayun guys, nabili na nga natin itong bulb. Ito yung last na kailangan natin. Bali, uwi na tayo. Kasi nakuha na natin lahat yung kailangan. Ito pala guys, bulb. Yan. Ito yung mga kinuha natin. So may mga plano dyan, mag family driver. Ganito lang yung gagawin nyo dito guys. So ayun na nga guys, no? Tapos na natin bilhin lahat yung kailangan natin. Ito lang yung gagawin natin dito guys. Once na isa tayong family driver. So ngayon ang gagawin natin guys is uuwi na tayo. Para mabigay na natin itong pinamili natin at saka itong laundry. Mapasok na natin dun sa bahay. Yun lang guys. Masalam.